Hanelet Avancenia. Suspendido na yung kanyang visiting rights kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Chis Escudero nanganganib sa kanyang pwesto. Vice President Sara Duterte, wala daw ebidensyang makita ang ICC at ang gobyerno ni President Bongbong Marcos sa kaso ni former President. Magandang araw po sa inyo lahat and welcome back to my channel. Pero bago po tayo pumunta sa ating mga topics, meron lang po akong nakitang isang fake news peddler. Hindi mo aakalain na itong si Jay Sonsa hanggang ngayon nagpapakalat pa rin ng maling balita. Nagtataka nga ako paano nasisikmura ni Jay Sonsa na tinaguri ang batikang broadcaster nung araw lalo na nung nasa Channel 2 siya kasama si Mel Chanco, yung pong Mel and Jay. Tapos ito lang ang kababagsakan ni Jay Sonsa, ang magpakalat ng fake news. Kung maalala po natin yung issue na talagang idinikit nila ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos sa pagkakamatay ni Mr. Tantoco. Hindi ba't naglabas pa ng statement ang ina ni Mr. Tantoco na walang kinalaman si First Lady sa pagkakamatay ng kanyang anak? Meron po kasing kumakalat na balita na galing di umano sa isang Jay Sonsa. Baka nga naman kasi may ibang Jay Sonsa or ginagamit lang nila ang pangalan ni Jay Sonsa. Ito po kasing picture na parang merong isang babae na inaaresto sa Amerika. At ang sabi nitong si Jay Sonsa, humihingi po ako ng dispensa sa lahat ng nakasubaybay dito sa aking pahina. Hindi ko mapagbibigyan ang inyong kahilingan na kilalanin ang sinasabing Filipina na bitbit na mga polis ng LAPD Beverly Hills North Police Division. Meron po siya kahawig sa pangangatawan, kilos at paglalakad. Pero hinihintay ko yung official na tugon ng mga may kapangyarihan sa Los Angeles County sa tunay niyang pagkakilanlan. As soon as we get the information, we will most definitely share it with you. Thanks. Tapos may kasama siyang picture na nakalagay, finished na. Grabe na ebidensya ito. Pero kung mapapansin niyo, wala po siyang binanggit na pangalan. But very obvious kung sino po ang kanyang pinapatungkulan. Na itong mga taong ito tulad ni Jay Sonsa, akala ba nila hindi mabubuko yung kanilang ginagawa? Sila lang ba ang may access sa computer? Sila lang ba ang may access sa internet o sa social media? Ito po kasi yung lumabas na mga tunay na larawan nung taong sinasabing may pagkakahawig sa kilos, sa katawan, ng kung sino man ang kanyang pinapatungkulan. Hawig po ba yan kay First Lady Lisa Marcos? Paano kaya naaatim ng mga taong ito ang magpakalat ng fake news samantalang napakadaling i-debunk, napakadaling i-research sa social media? I-google mo lang yung mga yan makikita mo na yung katotohanan. Paano nila naaatim na ipagpalit yung kanilang dignidad at bumaba ng gusto ang kanilang level? Although sabi ko naman sa inyo napakadali pong i-deny ito ni Jay Sonsa. Sabihin niya lang na wala naman siyang binabanggit na pangalan, lusot na kagad siya. So bayan na po natin, meron pong paglalagyan yung ganitong mga klaseng tao, yung nabubuhay na lang sa pagpapakalat ng fake news. Sabi ng iba, malaki daw kasi ang tinatanggap ni Jay Sonsa. Ay wala po akong pakialam doon kaya may tinatanggap siya o wala. Kasi nasa kanya na yan Kung sa tingin niya, maganda yung ginagawa niya, so be it. Karma na lang po ang magdi-decide para sa kanya. Okay, puntahan po natin yung una nating topic, si Hanelet Avancenia. Kasi nga po may balita na siya ay suspendido na o hindi na siya pwedeng dumalaw kay former president. Kasi ayon po dito sa balita, Hanelet barred from visiting Duterte in ICC detention. Duterte supporters may have triggered visitation ban on Hanelet. Hanelet Avancenia's reported prohibition from further visits with Rodrigo Duterte may be traced in part to the recklessness of his own camp, including DDS bloggers and diehard loyalists. Their noisy, unfiltered narratives, often filled with grandstanding and misinformation, have likely drawn unwanted international scrutiny in their attempt to portray Duterte as a victim or a political martyr. They may have unintentionally provided the ICC with reason to believe
Duterte is manipulating public perception or obstructing justice. Their relentless attacks on institutions and inflammatory rhetoric may also suggest to authorities that Duterte remains a political operator, not a cooperative detainee. This undermines any argument that he poses no threat and deserves leniency, including visitation rights. By projecting defiance instead of compliance, Duterte's camp may have triggered tighter restrictions. Ironically, the people claiming to protect him may be the ones sealing his isolation, cutting him off even from those closest to him. Tuloy nyo pa yan. Tuloy nyo pa yung bangag-bangag-bangag, ngiwi-ngiwi-ngiwi, butod-butod ninyo, Harry Roque sa Kamaharlika. Yan, pagsigaw-sigaw nyo dyan sa Duterte Camp, Duterte Forest, o kung saan mang inako nyo ng parang inyo yung lugar sa Dahig para lang kayo ay makapag-rally na isa marahil sa dahilan kung bakit naghigpit ang ICC. At ang unang tinamaan dyan, si Hanilet. So, sisihan na to. Sinisisi tuloy ni Hanilet na baka may kinalaman si Atty. Kaufman. Kaya tuloy pati yung mga tents nila dyan, binaklas na, tinanggal na lahat. Akala kasi ng kampo ni Sara Duterte, kapag nag-ingay sila ng nag-ingay, makikinig ang ICC sa kanila, iisipin ng ICC, ay nako, bayani naman pala ang taguri ng mga Pilipino dito kay Rodrigo Duterte. Pakawalan na natin. Balik na natin sa Pilipinas. Hindi natin kaya itong mga Pilipinong nagrarally na to. Yun ang isip ng mga Pinoy. Lalo na ng kampo ni Sara Duterte. Akala ni Sara, mag-ikot man siya sa buong mundo, mag-rally-rally siya, bumalik man siya dyan ng linggo-linggo sa Dahig at mag-speech siya ng mag-speech, mag-rally siya ng mag-rally, siraan ng gobyerno ni President Bongbong Marcos, mapapauwi niya si dating Pangulo. Lalo lang nabwisit itong mga taga-ICC at lalong naghigpit. Ang isang dahilan na narinig ko, kaya naitsapwera si Hanilet dahil ang papayagan na lang daw na magkaroon ng visitation rights ay ang immediate family. At kung ang pagbabasihan mo ang batas, hindi po kasama si Hanilet sa immediate family dahil siya po ay girlfriend lang ni Duterte. Tandaan nyo yung sinabi ni Sara Duterte nung harap-harapan sa mga supporters nila dyan sa Dahig, nung sinabi niya na ang nanay niya lang ang pinakasalan ng kanyang tatay at lahat ng babae ni Duterte ay girlfriend lang. Hindi man lang inisip ni Sara Duterte kung masasaktan si Hanilet at si Kitty sa kanyang tinuran. Si Hanilet ay common law wife. Tinawag man na wife pero hindi po kasal. Common law. Batas natin mga tao. Gumawa tayo ng batas na kapag matagal na natin kasamang isang babae o isang lalaki, common law husband na, common law wife. Ngayon, ang papayagan na lang sa ICC na bumisita ay ang immediate family. Kasi nga naman, kung papayagan mo si Hanilet na bumisita, baka magreklamo naman yung ibang mga girlfriends or common law wife. Dahil kung ang tawag ni Sara Duterte sa mga babae ni Digong ay girlfriend, para naman kay Rodrigo Duterte, lahat ng girlfriend niya ay common law wife niya. Ako ngayon ko lang nalaman dyan sa pagkaka-aresto kay Digong na hindi lang pala si Hanilet ang kanyang common law wife. Ang pagkakaalam ng Pilipino, after yung first wife niya na si Zimmerman, si Hanilet na. Marami pa palang in-betweens. Although ang pinaka-lagi niyang kasama ngayon ay si Hanilet. Pero ngayon, dahil sa kaso ni Rodrigo Duterte, hindi ba't ilan ba yung sinabi? Ang dami namang common law wife niyan. O ngayon, nagkikpitan. Hindi na pwedeng bumisita yung mga common law wife and girlfriends lang. Kailangan ikaw ay immediate family. So kung iisipin mo, may kinalaman kaya si Sara Duterte, kaya naban si Hanilet sa pagbisita sa kanyang common law husband? O di ba? Parang maaawa ka naman kay Hanilet. Pero di ba pinag-uusapan na nga na may faction na dyan sa ICC, sa Dahig, yung grupo ni Hanilet at ang grupo ni Sara Duterte? Kasi lumalabas na walang pakialam si Sara Duterte sa feelings ng iba. Iisipin mo tuloy na may kinalaman siya kaya naban si Hanilet sa pagbisita kay Rodrigo Duterte. And again,
Hindi man lang niya inisip kung anong mararamdaman ni Kitty. Kasi nga naman, kung papayagan nila si Hanelet na bumisita, aalma yung ibang mga girlfriend o common law wife. At isa na dito marahil, itong si Girlie Balaba, rumored girlfriend of ex-President Roddy Duterte. Meron po kasing kumakalat na video. Hindi ko naman maipakita sa inyo kasi in Bisaya. Basta ang naintindihan ko lang sa sinabi niya, single naman daw si Digong at single siya. So ang sinasabi niya, hindi naman siya kabit dahil pareho naman silang single. So ganyan din kay Hanelet. Single sila pareho dahil hiwalay na nga si Digong sa kanyang unang asawa. So kung bibigyan ng visitation rights si Hanelet, edi dapat bigyan din ng visitation rights si Girlie at yung iba pang mga babae, girlfriend o common law wife ni Digong. Napakaganda talagang example ni ex-President Rodrigo Duterte, no? At yung kanyang pamilya. Yan ang example ng pamilya na dapat tinggalain ng bawat mamamayang Pilipino. Dapat tularan natin ang pamilyang Duterte. Na it is okay na magkaroon ka ng maraming girlfriend o asawa. It is okay kung palamura ka. It is okay na tawagin mong estupido ang Diyos natin. Okay lang na magbintang ka. Okay lang na magpakalat ka ng intriga. Okay lang ang patayan. Yan po ang dapat tularan ng bawat pamilya sa Pilipinas. Mapunta naman tayo kay Chis Escudero. Ito po kasi, nung isang araw sinabi ni Jinggoy Estrada na binoto nila si Chis Escudero para manatiling Senate President. At matatag daw ang suporta kay Chis Escudero. Bakit may iba na namang sinasabi si Jinggoy? Sabi dito sa balita, Chis Escudero tagilid sa Senado. Yan po ay ayon kay Jinggoy Estrada. Bagamat matatag umano sa ngayon ang kasalukuyang liderato ni Senate President Francis Chis Escudero, hindi naman isinasantabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang posibilidad na magkaroon ng pagbabago anumang oras. Inihalimbawa niya ang nangyari kay Senator Juan Miguel Zubiri na natanggal sa pagiging Senate President noong Mayo 2024 kahit dalawa lamang ang oposisyon noon na sina Senador Risa Hontiveros at dating Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Yes, I think so. Nung kay Senate President Zubiri nga, ilan yun? Dalawa lang ang minority, natanggal pa rin siya. I'm just giving a comparison. Dalawa lang minority, 22 ang majority, pero natanggal pa rin siya. Anything can happen naman. Kahit bukas, pwede kaming matanggal. Ito ay matapos sabihin ni Jinggoy na matatag naman ang kasalukuyang liderato ni Senate President Chis Escudero. Nagbabago na kaya ang isip ng mga senador na to? Lalo na nung binanatan si Chis Escudero ni Maria Serena Diokno. Nakakahiya po talaga yon. Naturingan pa namang galing ng UP si Chis Escudero, pero parang kinokondena siya ng buong UP. At isa kaya sa dahilan kung bakit parang tumatagilid si Chis Escudero ay dahil dun sa balita ng insertions. Pero yan po ay mariing itinanggi ni Chis Escudero. Saka na po natin pag-usapan yan. Kung matuloy na ang sinasabing gagawing investigasyon ng Senado diyan sa sinasabing insertions daw ni Chis Escudero na isa sa malaking nakinabang ay si Senator Bongo. So, saka na po ako mag-i-speculate. Hintayin po muna natin kung ano ang kalalabasan kung magkaroon man ng investigasyon. Dahil gusto po ni Senator Tito Soto na magkaroon ng investigasyon tungkol po dito sa insertions na to, na dapat lang. So, hintayin po muna natin kung ano pang mga ebidensya ang lalabas para magdiin dito kay Senate President Chis Escudero. Which brings me to my third topic. Yung pong sinabi ni Sara Duterte sa Dahig na ang ICC daw at si President Bongbong Marcos na wala namang makitang ebidensya at pinalalabas niya na ito ay mga gawa-gawa lamang ng ICC at ni President Bongbong Marcos na nagkuntsaba itong dalawang ito. Tinawag pa nga ni Sara Duterte na Western something-something ek-ek na yan. Akala ni Sara kung ano yung gawain nila sa Pilipinas ay pwedeng gawin sa International Court na
na magdrama lang sila ng konti, magpakalat lang sila ng fake news, ay maniniwala ang International Court at papalayain ang kanyang ama. Pakinggan po natin si Sara Duterte. Sila sa 30,000. Lahat ng mga namatay, DDS. Pero kung hingiin mo sa kanila ang listahan, walang listahan ng 30,000. Wala. At anong lumabas sa charges nila? 43 counts of murder. 43. Kaduda-duda pa yung ibang sinasabing Rape. biktima. May rape Dahil pa. hindi masabi, totoo nga, na sila ay biktima ng EJK. Alam ng ICC na ganyan ang estado ng kaso. Pero pinilit pa rin nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na nila makuha yun eh. Pero ano nangyari? Binigay siya ng administrasyon ni Marcos ni Bangag! Aba, ang ICC at ang administrasyon ni BBM. Gamitan tayo dito. Kailangan nyo ng kaso. Kailangan nyo ng money. Kailangan namin palayasin yan dito kasi talong-talo na kami sa politika. Yes. Totoo. Duterte! So nagdagamitan sila. Pero tanong sa Ano? jurisdiction. Ako. O meron ka bang karapatan ICC Wala. na magpaakyat ng kaso at hawakan ang akusado, ang detainee dyan sa loob ng detention center? Ang tagal nilang magsabi na wala kaming jurisdiction. Kasi iniisip pa nila paano nila gagawin na sasabihin na meron silang jurisdiction. Nag-iisip pa sila ng paraan paano ba natin sasabihin na pwede nating iakyat itong kaso na ito at mag-trial tayo. Merong question sa interim release. Sinunod ng mga abogado lahat ng mga nakalagay sa Rome Statute. Interim release. Pero anong nangyari sa interim release? Ni object. Kinontra ng prosecution. Kaya sinabi ko, bakit pa ba? Merong nakalagay dyan sa inyong Rome Statute ko na interim release, ay hindi niyo naman pala ibibigay sa mga akusado. So merong tao dyan sa loob ng ICC detention na nakakulong na ang pinagbasehan ay Chismis. Marites. Chismis. Mga chismosa! Galing sa mainstream media na kontra sa kanyang mga prinsipyo at paniniwala. Meron tayo dating Pangulo na nakakulong dahil ginawa niya ang kanyang trabaho para sa bayan. Ano ba ang ICC? Crimes Against Humanity. Maayos pa po ang Pilipinas! Hindi natin kailangan ang ICC. Correct. Totoo yan. Nakikialam ang ICC sa Agoy. ginagawa natin para sa bayan natin. Kikialam. Nakikialam sila sa governance ng ating bayan. O, narinig nyo? O, edi sige, magpakitang gilas na. Huwag yung puro dakdak. Puro na lang kasi espekulasyon, puro pagpapakalat ng fake news na ipinagtataka naman natin kung paano nauuto ni Sara Duterte itong mga followers, itong mga believers, kitang-kita yung ebidensya pero gustong palabasin ni Sara Duterte na walang ebidensyang mailabas ang gobyerno natin at ang ICC. So, ibig sabihin, magpakita daw muna ng ebidensya para tayo maniwala. Kailangan pa ba nating maglabas ng ebidensya? Sa dinami-dami ng binitawang salita ni former president nung siya pa ang nakaupo. Enough evidence na po yan.
Dahil lahat po nung kanyang pinagsasasabi ay dokumentado. At yung mga binitawan niyang mga salitang yan ay admission of guilt na po. Dahil hindi po haka-haka, hindi chismis, hindi marites, hindi gawa-gawa lamang, kung hindi inamin mismo ng salarin na totoo yung kanyang mga ginawa. Pero wag po tayong mag-alala. Dahil sa ginagawa ni Sara Duterte, wala naman pong ibang nalulubog, kundi siya. Nangyari na po sa kanyang tatay, malamang yan din ang mangyayari sa kanya. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.